Tanda mo kung kailan ako umalis. Alam ko ng sikreto niyo. Takutan kayo na! Na naman? Bakit na naman? Magsasampal ako ng kaso ng fabrication. Gusto mo ilista kita? Alright, hello mga kalinga. Pa-support and subscribe po Ate Chay, Kalinga Warrior. Thank you po. Yan po, maraming salamat. Salamat agad. Yan, good morning sa lahat mga kalingap. Pakisupport po yung kanyang channel, Ate Chay. Ano, Ate Chay ka? Ate Chay Kalinga Warrior. So ano po, isiguro po sila dito sa Hong Kong ng mga kalingap supporters. So si Priscilla, dikitan nyo po. Maraming pera yan. Ate Chay. Ayan po, support po natin si Ate Chay sa kanyang YouTube channel. Ayan po. Thank you. Thank you po. Hello po, support Thank you niyo po po, si thank you Ate po, Chay, thank you po kayo. napaka-solid supporter ng Kalinga po yan. Thank you po, God bless. Thank you. Isang panis na balita, 1 month ago, i-reaksyonan ko. Isang tinutulungan ni Master Kindred, kakasuhan siya. Sinich Itay. Hello world, this is me again, Ate Chay. Ako po'y magre-reaction dito sa vlog ni Kindred. Actually, ito guys is matagal lang vlog na ito 1 month ago. Ito ay patungkol sa babaeng napakatapang. Actually, ito ay nasa episode 6 na. Kaya bago po ako magsimula guys, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng magandang gabi, magandang umaga, o saan mang sulok kayo naroroon ngayon. Kaya ito na guys. Sino ang makakaso kay Master Kindred? Ano ang ikakaso o isasampa kay Kindred TV? Kaya nasabi ko dito sa aking thumbnail na Kindred kakasuhan. Sino ang magkakaso? Ating alamin guys kung sino ang babaeng ito. Sino ang magkakaso kay Master Kindred? Ang good vibes lang ito. Kasi sa nangyayari ngayon sa Kalingap, parang may resemblance ba? Kaya naisipan kong reaksyonan ito. Kasi about ito sa kaso-kaso, na sa mga nangyayari ngayon. Kaya ito, panoorin nyo. Magsasampal ako ng kaso ng fabrication. Gusto mo ilista kita? Kung tutuusin guys, matalino ito si Esperanza. Kung hindi lang siya dumaranas ng depression. Siguro hindi natin alam sa previous na niya, may mga bagay kasi na itong mga ganitong klaseng tao madalas na tinatamaan ng depression. Yun ang milit sa'yo. Ayun, pakukulong ko na yung namilit sa'yo. Sino namilit? Sino? Sino Rodyo? Yung Rujo. Tingnan mo yung mukha mo kay Rujo. Iisang mukha niya. Rodyo na yun. Habang nanonood ako dito sa old videos ni Kindred TV, naisipan kong reaksyonan ito. At may gusto lang akong iparating dito. May gusto akong i-share. At nakapupulutan natin ng konting aral. First, kahit nasa ganoong sitwasyon na dumaranas ng depression, si Esperanza, isipin natin na walang saysay ang kanyang mga pinagsasabi. Walang saysay ang kanyang mga binibitawang salita. Pero may napapansin ako dito guys. Matalino si Esperanza, kung tutuusin. Ito siguro si Esperanza guys, no? Ano to siya? Matalino. Kasi mahilig siya sa mga yung mga the way siya magsalita is parang yung parang puro sa kaso-kaso, mga nakaraan, kung sakali bang kung yung nag-aral ba siya ng law, about law, kasi alam niya yung about sa mga batas-batas, alam niya siguro kung hindi lang na-depress ito si Esperanza, matalino ito siya, kasi magaling siya magaling sumagot. Nagbabayad ka sa utang mo. Wala pa akong pera. Oo. Wala pa nga padala nanay ko Magdadagdag ka ng utang, dagdagan ko. Babayaran kita pag nagpadala nanay ko. Papadala ng 80,000 dahil may kaso. Dagdag ako. Pautangin ulit kita. Sige po. Aba, pag utang, mabait Huwag niyo ipalabas sa television Hindi, yan. hindi niyo ako palabas. pinayaran para ipalabas niyo ako sa television. Kahit sa FB. Oo, Bakit? Bakit kayo nagbibideo niyong ganyan? koleksyon to. Siguro dito guys, no, sa previous na ni Esperanza, siya ay nakaranas ng mga pang-iinsulto siguro sa kanyang buhay. Yung mga nang iinis sa kanya. Kaya yung mga gawaing nang iisturbo o nakakasakit ng damdamin, ito ay mga bagay siguro na kanyang naranasan sa before siya nagka-depress. Sino mag-aakala ng katulad ni Esperanza na nakakapag-isip ng ganoon na yung issue yung kakasuhan ka,
kahit hindi man tugma yung mga pinagsasabi niya, yung may idea din siya, may alam siya ba about sa batas. Kagaya ng yung sinabi niyang, yung tinanong siya na yung isasama mo siya. Na bakit ako sasama sa iyo? Hindi man ako kalagkarin. Sasama lang sa isang tao, yung ganun. Kaya mayroon talaga siyang isip. Market ka na lang, tapos dali mo dito. Aba, Hindi ako kaladkarin. Kasi yung sinasabi ni Kindred na yung unjust fixation, ito ay isang kaso. Pwede kang makulong dito sa may mga paninira. anong kaso yun? Yung paninira? Publication din ng physical injury at publication ng ikakaso ko. Ang kaso nun, unjust vexation. No, ako masusunod. Paano naging publication yan? May publication dito. Kaya wag mo ko interviewin. Unjust Pwede vexation kitang yan. akusahan ng publication at physical injury. Paparating ko sa kanya, hindi ko siya ipakukulong, pero magbabalot siya. May utang siya sa'yo? Tara, mamili tayo. Sama ka, mamili tayo. Ayoko. Bumili ka na lang, tapos dali mo dito. Hindi sumama ka, ikaw ang mamili. Hindi ako basta-basta sumasama Isama mo si Paing. sa taong hindi ko pa kilala. Kung sino man ang nag-uutos sa'yo, huwag mo sundin. Kasi pwede kitang akusahan ng publication. Yun ang nais ko parating sa'yo. Dahil kinausap na kita nung una. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na ako, tulubayan mo na ako. Baka makusahan kita ng publication. Huwag ka kasing makulit, Master. Kakasuhan ka talaga ng publication ni Esperanza. Bakit kaya? Ano kaya ang ibig sabihin ni Esperanza na yung kakaso niya is publication? Ano ba yung ibig niyang sabihin? Bakit lagi niyang binabanggit yung publication or publication of public document? Gobernador ako. Gobernador ka, ako senator. Kaya laging sinasabi dito ni Esperanza na kakasuhan ng publication. Last na to, napunta mo. Nagkakaintindihan. Kung hindi, magkakapulisan tayo at magkakasubukan tayo. Kapatid yung mga pulis dyan. Wala akong pakialam. Ako, pulis ka lang. Ako, mayor. Siguro tayo na lang ang umintindi sa kanyang sinasabi. Tawag dito ay yung unjust vexation, which is yung sinisiraan ka, yung pinagmumura mo siya, pwede kang patawan ng parusa dito. Kaya siguro nagkaganyan si Esperanza. Hindi natin alam kung ano ang mga nangyayari sa kanyang buhay before. Magbibigay ako ng example dito ng unjust vexation. Ang pang-aasar, pang-iinis, o anumang gawain na nakakapagbigay ng inis, irita, o sama ng loob sa isang tao na walang sapat na dahilan. Ito ay may karampatang parusa ito. Kaya sa mga mahilig magmura dyan, pwede kayong masampahan ng parusang unjust fixation na may multa ng 1,000 to 40,000 na multa. Kaya mag-ingat-ingat kayo guys sa mga palamura dyan. Pwede kayong kasuhan ng unjust fixation. Kaya dito sa video ni Kindred guys, magbibigay lang ako ng mag-share lang ako ng konti kong opinion, no? Kung sino pa yung mga taong may karamdaman gaya ng depression, kahit pa nagsasalita sila ng mga hindi yung lumalabas sa kanilang bunganga na hindi naman hawak ng kanilang isipan, ay sila pa yung nakapagpapamulat sa atin. Ito lang ang masasabi ko. Kung sino pa yung may mga matitinong isip, sila pa yung hindi nakapag-isip ng matino, di ba? Tingnan nyo yung may mga depression, yung may mga nawawala sa sarili. Kung titingnan nyo lang ang kanilang mga pinagsasabi, mas may laman kaysa sa mga taong matino naman pero hindi nag-iisip. Hindi ko lang ma-elaborate ng maigi. Siyempre, hindi naman tayo yung reactor na matalas mag-isip. Siguro, ito lang talaga ang masishare ko. Yung opinion ko lang ha, opinion ko lang. Kaya nga, kung sino pa yung may mga nasa ganitong sitwasyon, may mga depression, sila pa yung nagbibigay, nagmumunat sa atin. Ang maipapayo ko lang sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda, lalo na sa mga taong tinutulungan mo, dapat tayo po ay mag-isip ng ilang beses bago tayo gumawa ng aksyon. Kung ito ba ay nakakabuti o hindi. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking short reaction video about dito sa upload ni Kindred TV 1 month ago. Kaya nga naisipan kong reaction ito kasi parang relate ito ngayon sa mga nangyayari ngayon sa Kalingap. Kaya hanggang dito na lang guys. Good night, good day, and good morning everyone. Bye!